Magandang gabi po sa lahat po ngayon ng nakikinig sa amin dito po sa Catholic Faith Defense. Ito po ang ating Apollo session at magkakaroon po tayo ng maikling talakayan patungkol po sa mga hidwang aral at kung paano po natin sila itutuwid. At of course, makakasama ko po ngayon dito ang ating apologist from the ends of the earth. Joke lang. Si Brother Flores Anthony. Ayan, Brother Yes. Anthony, kamusta? Yes, amen. At tayo Amen. pinagpala tayo ngayong gabi at sa maikling oras lang siguro, no? Kaya makakapagbalita tayo ng kaunti sa ating mga nanonood. At welcome po Tama, lahat. brother. Ayan, sige brother, go continue. Ayun, yun nga. Ayan, oo. Yun lang yung Kasi ating introduction. Ito yung ating purpose talaga no, yung makapaghatid tayo ng katotohanan, no? Saka dagdag kaalaman na rin sa ating mga manunood para naman at least ma-safeguard natin yung katotohanan. Brother Anthony, huwag natin paliguy-liguyin pa. Safeguard. Oo. Safeguard talaga. Yes, baka naman, safeguard, no? Ibabayoderm. Baka naman. Oo, baka naman. Ayan. Brother Anthony, yes. Ano naman ang ating magandang talakayin ngayon? Kasi maganda kasi pag ganito, impromptu, no? Para fresh na fresh, hindi niluluto. Hindi nga niluluto eh. Yun, yung chinat mo sa akin kanina, tignan natin kung nag-chat pala. Ito kasi brother Anthony. Familiar ka naman siguro dun sa mga taong nagsasabi na hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Pero bago muna ang lahat 'yan, dun sa mga nanonood po pala, pwede po kayong makisama sa aming talakayan sa pamamagitan po ng pag-comment ng inyong mga hinanaing, mga katanungan o mga sharing, no? Pwede po kayo makiisa sa amin at babasahin po namin yung inyong mga comments, okay? So, okay. Ayan. So ito, Admin Jatrick here, sabi. Oo, yan si Admin Jatrick daw. Ayan. So gusto daw pumasok ni Brother Tristan. So Catholic, tignan natin kung makakapasok ulit siya kasi nung last hindi siya nakapasok. Ito brother, familiar ka naman siguro dun sa isa sa pinaka-influential, no, na mga relihiyon dito sa ating bansa na hindi naniniwala doon sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Syempre, para maging karapat-dapat sila, ayan hello brother, no? Karapat-dapat daw silang paniwalaan, gumagamit sila ng mga talata ng Biblia. Syempre, para naman kaakit-akit. Ang sabi kasi nila, brother, para masuportahan yung kanilang claim na hindi daw Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, meron silang binabasang talata. Pero unang-una, syempre, kung hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, para sa kanila, tao, di ba? Ito. Tao at hindi Diyos. Oo. Dito sa Oseas o Hosea 11:9, brother, ganito ang ating mababasa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot, hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo at hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Ang linaw naman pala, brother. Pati ako mapapaniwala dito sa sinasabi nila Kasi ang sabi dito, ang linaw, sabi brother ganito. Sapagkat ako'y Diyos, nagsasalita dito yung Diyos at hindi tao. Paano ngayon yan, brother Anthony? Ayun. Pero tignan din natin to, may opposite yan. May opposite yan. Bali pagsabayin na natin. Pagsabayin na natin kasi may opposite. Maganda din ata yun, brother. Kung dito naman sa Oseas 11:9, ang sabi naman dito ay ang Diyos ay hindi tao. Meron naman dito, ang tao ay hindi Diyos. Ay, wow. Grabe, kompleto, brother. Kompleto pala. Kaya ganito. Kaya magja-jive yan Kaya ang paliwanag nila dyan, ang Diyos ay hindi po pwedeng maging tao at ang tao ay hindi pwedeng maging Diyos. Nako, perfect nga napalusot, brother, kung tutuusin, no? Parang napakagandang argumento. Ang ganda. Kaya nga, ganda ganda. Kung tutuusin, nung sinabi mo sa akin to kanina before we start the airing,
inano ko, chinek ko dun sa kanilang fundamental teachings kung talagang yun yung kanilang yun yung kanilang way of argument. Totoo nga na yun nga yung kanilang ginagamit na verse. Dito sa Nandoon. Ezekiel, nandun nga. Dito nga sa Ezekiel 28:2, ang sabi, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang inyong puso ay nagmamataas at iyong sinasabi, ako'y Diyos, ako'y uupo sa upuan ng Diyos. Sa gitna ng mga dagat, gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagamat iyong inilalagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Yan. Ayun. Malinaw daw. Malinaw. Oo. So malinaw daw na ang tao ay hindi pwedeng maging Diyos ayon dun sa Ezekiel 28:2 tsaka doon sa Osias 11:9 na ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Nako. Ano ang gagawin natin diyan, Brother Anthony? Kasi ang dami kasing nagmamatuwid, ang daming nagsasabi na oo nga no, Diyos na mismo yung nagsabi doon na ako'y Diyos at hindi tao. At meron ding sinabihan na ikaw ay tao at hindi Diyos. Ang sasabihin nila diyan, brother, iyon daw ang katunayan na hindi daw pumapayag ang Diyos na siya ay maging tao, at ang tao ay maging Diyos. Paano yan, brother, kung tayo ay naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na tao at tunay na Diyos? Iyon. Isa pa, meron pang isa pa. Meron dito pa, naalala ko, brother Oo, dito sa bilang, naman. Sa bilang 23. 23 yun, no? Kung di ako nagkakamali. Ayan. 23 ba yun, brother? Kung di ako nagkakamali, yung isa pa nilang ginagamit. Check ko, brother, yung isa nilang ginagamit. Kasi ang alam ko, 3 yan, brother. Pero hindi ko lang kasi maalala yung isa. Pero nasa bilang nga yun, brother. Nasa bilang na may sinasabi doon. Na parang something like, ang Diyos ay hindi nagbabago or something like ang Diyos ay hindi tao. Parang ganun, brother No? Ayan. Check natin. Ayan. I-recall lang natin Recall lang natin sa ating mga notes. Yan. Yan ang yun ang maganda rin din sa atin At least alam ng mga kasama natin na yun. Yun, meron pa. Yun 28:2, Osias 11:9. Yan. Bali, ang lang naman natin dito. Ayan. Ano kasi yung isa? Oo, kasi meron pang isa silang ginagamit, brother kaso unfortunately hindi ko din siya maalala, no? So, maganda siguro pag ipapaalala sa atin ng Espiritu Santo, ayan, kung magkakaroon tayo, no? Kasi napapansin ko, kapag yung mga tao, ayan, nahanap na siguro. Anong talata, brother? 23:9 ng bilang. Ang sabi dito sa 23:9 ng bilang, kasi magkakaano yan magkakasama yan, tatlo na yan Yung talata kumbaga pinagja-jibe talaga nila, brother, no? Kumbaga sa pinagdugtong-dugtong nila yung mga talata na yun para sabihin nila na si Kristo ay hindi po pwedeng maging Diyos. Tignan natin dito. Ayan, tignan natin dito. Sapagkat mula sa taluktok nga ng bato ay aking nakita siya, ay mula sa burol ay akin siyang natatanawan. Mali yata yung aking nakitang Wait lang. Parang mailap yung talata sa atin, brother Parang mailap yung ating talata. Ayan. Habang hinahanap ni brother, babatiin ko muna dito si brother Clint Daryl Balaba. Sabi niya, proudly Catholic. Amen. Ganon din naman si brother Dios Miles. Gising pa si brother Dios Miles. Sabi niya, good evening sa lahat. God bless. God bless din sa iyo, brother Dios Miles. And of course, si brother Jack Trick. Ayan. So, brother Tristan, wag kang mahiya makipagtalakayan sa amin dito. Then, binabati ko yung mga nanonood sa aking watch party, si brother Jay Lastra, former INC, na ngayon ay Katoliko na. Ganyan din si brother Chito Soliven and brother Kiben Arangcon Pontimar. Ayan. So, maayong pakikinig po sa inyong lahat. At kung gusto niyo po makipagtalakayan, pwede po kayong pumunta dito sa mismong page namin, Catholic Faith Defense, at comment lang po dito sa aming live. Ayan, baka nahanap na ni Brother Anthony.
Ayun. Pero mag-ano ka muna, no? Magsabi-sabi ka muna. Magsabi-sabi ka muna habang binabasa. Tsaka, oo. Ayan, habang hinahantig pa ni Brother Anthony, mailap kasi baka tinatago ng Diyos ng mundong ito para hindi namin maibuking, no? Kasi po mga kaibigan, tawag dito, maganda itong ating topic ngayon kaya ginanahan kami ni Brother Flores na magprograma ngayon kasi gusto naming sabihin ang katotohanan, no? Para walang walang tawag dito, mauto. Ang sabi dito ni Brother Dios Miles, welcome home daw dun kay Brother Jay Lastrat. Ang sabi ni Brother Dios Miles dito, hindi naglag kapag audio lang. Oo nga, brother, kaya hindi naman namin ito Catholic Faith Defense radio na, parang radio program. Then sabi naman ni Brother Clint Daryl Balaba ulit, INC has always been incomplete. Ayun. No wonder they like to malign their members with their twisted ideologies and teachings. Naalala ko kasi yung teacher ko nung high school, nung college. Ang sabi niya, nawawala ako. Ayun, nawawala yata yung kanyang so nagbabalik ako. Ayan, bumalik na ulit siya. Ang sabi sa akin ng professor namin nung college, kapag hindi kami nag-submit daw ng mga requirements, ay automatic ma-INC daw kami. Incomplete. Iglesia ni Cristo na kayong lahat. Sabi niya, tawa kami ng tawa habang nakabusangot yung aming mga ibang classmate. Ang sabi naman dito ni Jerry Arcila, good job mga bro, good job din po sa inyo. Nandito ang ating magandang lalaki na matapang na apologista si Brother Roland Pards. Ayan. Okay, magandang lalaki din po sa inyong lahat. And si Brother Anthony Gasilio na pangiting-ngiti. At nandito din naman si Brother Dios Miles ulit na welcome back daw. Ayan. So, ikaw Brother Dios Miles Okay. So, habang hinahanap pa ni Brother Anthony, kasi mailap yung talata sa bilang no? Brother Tristan, pa-open mic ka para ikaw naman ang kausapin ko ngayon dito. Kamusta ka naman? Style kwentuhan lang. Maganda yan. Kwento-kwentuhan muna tayo. Huwag tayo masyadong seryoso. Pero kahit nagkwekwentuhan tayo dito, isinasalaysay natin ang katotohanan. Brother Bro Tristan Balieta, kamusta ka? Parang nahiya ata magsalita si Bro Tristan o mahina si ulo yung kanyang signal. Nakamute siya, nakamute. Pero hindi na siya nakamute ngayon. Ayan. So recap daw tayo. Saglit lang sabi ni Brother Dios Miles kasi late. Kasi bakit nagpapalate kasi ito si Brother Dios Miles? Incomplete na tuloy ang kanyang nalalaman. Brother Dios Miles, pinag-uusapan namin dito ni Brother Anthony yung common na verse na ginagamit ng mga kapatid natin or kaibigan natin sa kaibayong pananampalataya kung saan sinasabi nilang hindi daw Diyos ang Panginoong Jesucristo. Gumagamit sila ng talata gaya ng Oseas chapter 11 verse 9 at Ezekiel chapter 28 verse brother? 28 verse 3? Verse 2 para sabihin na ang Diyos ay hindi tao at ang tao ay hindi Diyos. Hindi Diyos. Ito pa. Yan, nahanap ko na. Ayan na, babasahin na sa wakas. Nahanap na ni Brother Anthony. Yung nakita kong notes na ba tawag dito? Na nakulangan sa 1, kaya kala ko sa 9. Ayan, sa 19. Ayan, sa 19. Ayan, 23 verse basa. 19. Ayan, basa. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ni hanak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita niya o hindi niya isasagawa? So ulitin natin, brother. Yung una kanina, Oseas 11:9, ang sabi, ako'y Diyos at hindi tao. Yung pangalawa naman sa Ezekiel 28:2, ang sabi naman, ikaw ay tao at hindi Diyos. At sabi naman dyan sa binasa mo, napakaganda, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Nako, matindi ata tong mga to, brother. Matitindi nga. So, tingnan natin. Ayan. So tingnan natin. Tingnan natin. Basahin natin ulit yung talata. Kasi doon kasi doon pa lang malalaman mo na malalaman na natin, no, brother, yung konteksto. Bago yan, brother,
Sabihin muna natin sa mga kaibigan natin na napakahalaga po kasi ng konteksto, no? Yung pag-alam sa konteksto ng binabasa natin para hindi tayo maligaw. Hindi yung basta basa-basa lang tayo ng basa at bibigyan natin ng pakahulugan. Sige, anong gusto mong unahin kong basahin, bro? Ako muna. Sige, basahin mo muna. Osyas 11:9. Okay, ang sabi po dito sa Osyas 11:9, babasahin ulit natin ay ganito. Ang Diyos po ang nagsasalita dito. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot, hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Napakalinaw, brother. Ako'y Diyos at hindi tao. Yun ang sabi. Okay. Yun. Ngayon, ang tanong. Noong bang sa panahon nila, sino ang kinikilalang Diyos nila noong panahon nila diyan? Aba, ang iisang Diyos, brother, si Yahweh. Oo, ang Ama. Yung Ama. O si Yahweh, yung Ama. Oo. Ang Ama ba, nagkatawang tao ba ang Ama? Ay, hindi siya nagkatawang tao, brother. Kasi ang alam kong nagkatawang tao yung anak. Ayun. Kaya maliwanag dyan, dun sa 11:9, na yung talatang yan ay hindi na patutungkol kay Kristo, kundi sa Ama. Ama ang nagsasalita. Kaya, ito pa isa Yung bang, sa 11:9 tayo sa 11:9 ng Osyas, bago tayo dumako sa Ezekiel. Yung bang, yung bang si Kristo ba ano ba siya dito sa lupa? Ibig ko sabihin ano ba yung kanyang ginawa dito sa lupa? Tingnan natin. Tingnan natin sa propesiya pala. Sa propesiya. Oo. Siyempre, tignan natin. Hula. Gawin mo na lang hula para maging sanay naman yung mga nakikinig na sa hula. Iba. Mahilig sila sa hula-hula Oo, sa hula pa lang, alam naman natin na si Kristo hindi naman siya naparito para wasakin ang Israel Tingnan natin dito sa 9:6 ng Isayas. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, na sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So ibig sabihin pala, yung pagbabalik o yung sinasabing yung pagpunta ng Diyos sa Ephraim na sinasabi, yun yung pagsusugo ng kanyang anak Kaya Tama. Kaya nga sabi, hindi daw niya hindi ko nawawasakin. Di ba? Ang Ephraim. Oo. Kaya, ano ba yung Ephraim, brother? Pakilinaw mo kasi may mga bago kasing nakikinig baka hindi nila alam yung Ephraim. Ang Ephraim kasi Israel yan. Israel. So other term, kumbaga, no? Other term yan ng Israel. Kaya nga, tignan nga natin dito sa Mikas, dito kasi mahilig naman sila magja-jump ng talata. Talon din tayo, sundan din natin, brother. Pero sila, jumper tayo, super jumper din naman. Sige, brother. Jumper on the context naman tayo. Sabi dito, ayan. Ito yung sinasabi, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata. Yung Ephrata, yan yung counterpart din ng Ephraim sa kanang Israel, na maliit upang lumagay sa libu-libong Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel, na ang pagbubuhatan niya ay mula sa una, mula ng walang hanggan. Diba? Tama. Yung palang ipapanganak ng isang babae. Kung babasahin din natin yung Isaiah 7:14. Yung pala ay galing din pala sa walang hanggan or galing sa walang hanggan, brother. From eternity, no? Tingnan naman natin yung katuparan. Kasi may hula
Kasi tignan kapag may natin hula, yung merong katuparan. katuparan. Oo. Diba, kung maririnig mo doon sa Oseas 11:9, sabi, hindi na wawasakin ang Ephraim. Mm. Diba? Hindi na wawasakin, hindi na ipapadama ng Diyos ang kanyang galit, ang kanyang puot. Galit. Bakit kaya? Oo. Oo. Kung hindi ipapadama ng Diyos ang kanyang puot, ang kanyang galit, kung hindi niya na muling, kasi winasak na niya noong una, di ba? Kung hindi na niya muling wawasakin, ano naman ngayon sa pagkakataong ito? Ayan. Oo. Sige, brother. Bakit nga ba? Bakit? Oo. Bakit? Kasi ganito yung sabi ni San Juan eh. San Juan 3:16. Yan ang ganda Ayan, ng sige. talata nito. Ang ganda ng talata nito eh. Oo. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kasama na yung Israel. Kasama Israel dun ha. Siyempre, baka out of this world naman sabihin nila, brother, yung Israel, basa. Hindi. Kasi ang sanlibutan kasama ang Israel diyan. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak. Yan ha, malinaw dito. Huwag mapahamak, no? Na sinugo ang bugtong na anak para ang sino man daw ang sumampalataya daw dun sa anak ay hindi mapahamak. Yung sinasabi kanina sa 11:9 na counterpart nito na hindi nawawasakin ng Ephraim. Kasi sabi niyang Panginoon doon, hindi ko na ipapadama ang aking puot at galit. Ano ba ang kabaliktaran ng puot at galit? Di ba pagmamahal? Kaya sabi ng Panginoon diyan, sa sobrang pagsinta, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan, ay ibinigay niya ang kaniyang nag-iisang anak, di ba? Kanyang bugtong na anak, no? Brother, para makuha natin ng yung iba pang meaning, bakit kasi sinabi ng Diyos diyan na ako'y Diyos at hindi tao? Basahin natin, brother, sa 8. Ayan, sabi dito sa 8, sabi dito sa 8, pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? Maitutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Sebuim? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. Ayan. So, ibig sabihin pala dito, brother, parang sinasabi ng Diyos na ako'y Diyos at hindi tao. Hindi tulad ninyo na walang pagmamahal. Hindi gaya ng tao na kapag nagalit, ura-urada, makikipag-away, di ba? Ura-urada, papatay, parang si Cain, nagalit kay Abel, pinatay agad. Di ba? So, hindi daw kaya ng kanyang gawin ng kanyang puso, no? Yung ganung klaseng puot kasi siya ay Diyos at hindi tao. Ano ibig sabihin nun? Iba ang ugali ng tao, iba ang ugali ng Diyos. Oo. Kumbaga, brother, ang sabi ng Diyos, basahin natin, no, para maliwanagan sila. Kasi kung ang kaparaanan ng tao kapag napuot sa kapwa ay ipapadama ang kanyang puot, hindi ganun ang Diyos. No? Basahin natin kung pareho ba. Dito sa Isaiah 55:8-9 ay ganito ang ating mababasa. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Yun pala, brother. Ayun. Kaya sinabing hindi siya tao. Yan. The same dun sa the same argument din dun sa dun sa Bilang 23:19. Oo, same argument doon. Na hindi Diyos na magsisinungaling. Yun hindi Diyos na magsisinungaling. Basahin natin ulit, brother. Kasi ang ganda nung pagkabasa mo kanina . Ikaw na magbasa. Sige, ako magbabasa. Sa para madama nila. Kasi mas direct yun Mas direct kasi yun, brother . Kasi ang ginawa kasi nila dito, ang ini-stress out lang yung ang Diyos ay hindi tao.
Oo, hindi na kinuha yung konteksto, brother, no? Oo. Ako magbabasa. Sige. Maganda basahin eh. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. 'Di ba? Malinaw eh. Ang Diyos ay hindi tao na kayang magsinungaling. Magsisinungaling, oo. Yes. Kaso, brother, hindi nila kinuha kasi yung ibig sabihin. Mm. Kinuha lang nila yung sinabing ang Diyos ay hindi tao. Fallacy yun, brother, di ba? And therefore conclude. Yan. Yung nag-either for conclude na sila na ang Diyos nga naman ay hindi po pwede magkatawang tao. Diba? Oo. So parang kumbaga kapag sinabi ni Kristo na ganito, hindi nakukunin yung kanyang konteksto, di ba? Kasi yun yung parang brother yung may pinipili ka, no? Yung parang kung ano yung aayon sa inyo, yun lamang yung inyong pipiliin para Oo, para umayon. Yun yung tinatawag na fallacy of cherry picking or dun sa ibang Texas sharpshooter. Yan. Oo, yung sharpshooter. Yung tinatarget mo lang yung gusto mong tumbukin. Pero yung kalawakan hindi na niya tinumbok. Hindi niya tinigma. Oo. Kumbaga, brother, noong marami ding ganyan, brother, di ba? Kunwari sa kainan, pipiliin mo lang yung gusto mong sahog. Hindi mo, ayaw mo yung ibang sangkap, yung sahog lang na gusto mo. Nako. Kunwari sa dinuguan, dinuguan lang yung gusto ko. Hindi ako pipili na ibang ulam. Oo, ganun na. Nako. Oo, yun na yun. Mahirap-hirap yan. Yeah. Ngayon, brother, syempre, meron pa silang isa pang ginagamit na talata, no? Pero bago yan, batiin ko muna, no, yung mga nanonood din sa aking watch party, si Brother Elmar L. Libranda. Ay, St. Peter yan. Taga St. Peter's Men's Society. Kakutos, Brother Elmar L. Libranda. Magandang gabi po. Marvin Leon at Normel Lamela. Okay. Yan. Sana dalawang cellphone ang ginagamit. Ako isa lang eh. Ito, meron. Ito, para pang cherry picking minsan. Joke lang naman. Okay. Yan, okay. So, ayan na. So, dumako na tayo dun sa mas maganda pa, brother, kasi mas nakakatuwa kasi yung isang talata eh. Yung sa ating kanina kasi, kinuha natin yung konteksto, pero dyan kasi, mas obvious yung konteksto kasi dyan, brother, dyan sa nasa Exodo. Kasi, yan yung obvious na Exodo, kumbaga, Ezekiel. Makikita. Oo. Ezekiel. Oo, sa Ezekiel. Ezekiel, I should say. Ezekiel. No? So, Ezekiel, obvious makikita dyan. Oo. Kitang-kita rin din ng cherry picking dito. Dito sa Ezekiel 28 at 2, ang sabi dito, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmamataas at ang iyong sarili, ako'y Diyos. Ako'y naupo sa upuan ng Diyos at sa gitna ng dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos, sapagkat ang inyong inilagak ng iyong puso ay parang puso ng Diyos. Yan. Ayan, lagi. Noong may nakakadebate ako, brother, kinakat yung part na sapagkat iyong inilagak ang iyong puso na parang sa Diyos. Syempre noon, hindi pa ako masyadong gamay sa Biblia. Oo nga, paano ko kaya ito lulusutan? Sabi ko. Nako, brother, see? Brother, matanong kita. Si Kristo ata yung kinakausap dyan, di ba? Hindi, brother eh. Kasi basahin ko ulit. Basahin mo ulit, brother. Basahin ko ulit. Dahan-dahan. Dahan-dahan para makapakinig yung mga natin, kung ano ba tinutukoy doon. Kasi sabi dito, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro. Yan yung pinagsasabihan eh. Yung prinsipe sa Tiro, hindi Kristo. Hindi. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro. So, ibig sabihin, yung sinasabi niyang anak ng tao rito, ay sasabihin niya dun sa prinsipe sa Tiro na ganito daw ang sabihin. Na ganito raw ang sabihin. Nako. Ganito raw ang sabihin. Sapagkat ang iyong puso ay nagmamataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos. Sa gitna ng dagat, ako man
ikaw ay tao at hindi Diyos. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagamat iyong inilagak ang iyong puso ng parang puso ng Diyos. Oo. So, kumbaga, brother, dyan sa tagpong yan, merong isang parang tao na parang nagmamataas, no? Parang may isang tao na nag-aakalang makapangyarihan siya. Parang may isang Yes. tao na tawag dito yung parang nag-e-exalt ng kanyang sarili, nagtataas ng Sarili. kanyang sarili. Oo. Amen. Kaya Kaya parang, lang, oo. Sige, bro. Sige. Go ahead. Go ahead. Oo. Kaya, pero ang parang napansin ko dyan, brother, at siguro napansin mo din talaga ito, parang sinasaway, no? Parang, oo. Kapansin-pansin talaga, brother. Kapansin-pansin, brother. Pero wala akong napansin dyan, brother, na ikaw, Kristo, di ba? Ay, hindi, wala. Ay, wala. Anak ng tao nakalagay, pero hindi siya yung pinagsasabihan dito. Oo. Buti sana, brother, kung anak ng tao yung pagsasabihan. Kunwari, binaliktad. Prinsipe ng Tiro, sabihin mo sa anak ng tao. Hindi, brother, baliktad Oo, yun nga lang. Yun lang, oo. Yun lang. Nako, malaking problema iyan, brother Anthony. Bakit mo sila binigyan ng sakit ng ulo? Yun lang. Ganito, no? Ganito pa yung isa sa problema nila eh. Si Kristo ba? Kasi pinipilit nila na inuukol ito kay Kristo eh. Si Kristo ba ay ganito? Siya ba ay siya ba ay nagmataas? Sinabi niya na direkta sa sarili niya na siya ay Diyos? Kasi ito naku, pa, brother. Maganda yan na topic natin. Isa pang sa problema nila ganito eh. Hinahanapan tayo nila ng talata direkta, inamin ni Kristo na siya ay Diyos, na siya ay tunay na Diyos. Pero ito ang problema. Bakit ginagamit nila ang Ezekiel 28:2 para sabihin na hindi Diyos si Kristo? Tama, brother, di ba? Bakit nila ginagamit iyon, di ba? Parang nagkakaroon ng inconsistent eh. Bakit? Tama. Paano nasabing inconsistent? Hinahanapan tayo ng talata, sinabi ni Kristo direkta na si Kristo ay Diyos, na ako ay Diyos, sambahin mo ko. Pero ito sinasabi, nagmamataas daw yung mga tao kamukha ng prinsipe sa Tiro eh. Prinsipe sa Tiro, sinabihan diyan na nagmamataas siya sa kanyang sarili. Tinatawag niya sa sarili niya na siya ay Diyos. Kaso baliktad. Ang ganda ng point mo, brother, ganito. Ibig mong sabihin, brother, yung sinabihan na prinsipe sa Tiro na bagamat siya ay tao, ay itinuring niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Ay talagang nagmamataas, di ba? Nagmamataas. Oo. Kaso, brother, parang may, ano ba ang kabaliktaran muna ng nagmamataas? Siyempre, nagpapakumbaba. Tama. Nagpapakumbaba, brothers, di ba? Nako. Siyempre, pagpapakumbaba. Tignan natin kung ganyan ba ang tinuro ni Apostol Pablo tungkol kay Kristo. Si Kristo ba ay nagmamataas sa kanyang sarili? Pero wait lang yan. Basahin muna natin yung yung sinabi ni Kristo. 'Di ba ang sabi ni Kristo doon sa ebanghelyo? Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Yun ang sabi ni Kristo. Tama, brother. Christian, brother, Ibig sabihin pala, may pinanghuhugutan si Kristo, no? Ayan, sige, basa natin. Tignan natin ang sabi ni Apostol Pablo. Kung si Kristo ba, kagaya ba siya nung prinsipe sa Tiro na nagmataas kaya sinaway? O nagpakumbaba? Tignan nga natin. Tignan natin. Ayan. Dito sa Filipos, ito lagi na natin ginagamit ito pero hindi nila ma-refute eh. Itong Filipos 2. Ayan. Sa unahin muna natin do sa sa 4 muna para makita natin kung ano ba talaga yung pinakita niya. Kung ano yung pinakita ni Kristo na dito, karakter niya dito, yung ugali. Brother, bago yan, matanong ko pala anong verse sa bilang kanina? Bilang? Bilang 23:19. Sige, salamat. Sige bro, continue.
Ayan, dito sa Pilipos 2:5, dito sa 5. Magkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito ay kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi siya naaaring isang bagay na nararapat panamnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa na sa kanyang sarili ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan, sa krus. Ayun, nagpakumbaba pala siya, brother eh. Total binasa mo na, brother. Kasi ang sabi nila diyan, magkaroon daw tayo ng kaisipan kagaya ni Kristo Jesus. Ang unawa naman nila diyan, magkaroon tayo ng kaisipan na magkaroon ng parang anyong Diyos o kabanalan daw. Ayaw nilang tanggapin yung pagpapakumbaba, brother. Ano ba ang katiyakan natin na iyan ay patungkol sa pagpapakumbaba? Hindi yung pagtatampok sa kanyang sarili. Pakibasa mo na sa 3, brother. Sa 3, okay. Nahuwag ninyong gawin ng anuman sa pamamagitan ng pagkampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na inaalay ng bawat isa ang iba na lalong ikabubuti kaysa sa kanyang sarili. Ayan. So, ibig sabihin, brother, wag daw tayong parang magtampok ng sarili. Wag nating, kundi isipin din natin yung ikabubuti ng marami at magkaroon daw tayo ng kababaan ng isip. Dito naman sa aking salin, dito sa Magandang Balita Biblia, ganito naman ang sabi sa version dito. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Ayan. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Binasa mo kanina, brother, no? Na si Panginoong Jesucristo pala ay nagpakumbaba. Di kabaliktaran ito nung hari ng Tiro, ay prinsipe ng Tiro, di ba? Kaya nga sabi nga ni napansin ko lang yung sabi ni Brother Roland Pards, no? Prinsipe ng Tiro ay si Satanas ang tinutukoy diyan, mga kapatid. Totoo naman. Ayan, tama naman. Kasi di ba? Oo. Kasi di ba sabi ni Satanas, I will be like the Most High, di ba? Ma-pride kasi si Satanas. Itinuring niya, inilagak niyang Diyos ang kaniyang puso. So double meaning ito. Pwedeng literal na prinsipe ng Tiro at pwede din kay Satanas ito. Kay Satanas. Diba? So, kabaliktaran ng ginawa ni Kristo na nagpakumbaba. Di ba? Kasi si Satanas kasi gusto niya maipantay, gusto niyang makipantay sa Diyos. Oo. Yung kahit hindi ka pantay ay nakikipantay. Pansinin mo tong salita ko, ha. Ang Satanas, ang prinsipe sa Tiro ay nakikipantay sa Diyos. Oo, nakikipantay. Hindi kamukha ni Kristo, nakapantay. Hindi niya inaring ganap ang pagkapantay niya sa Diyos. So may nakalaan na pagkapantay pala, no? Pasalamat sila. Oo. Hindi niya inari. Hindi niya inari. Kaya nga dito iba ang nakikipantay, iba ang kapantay. Yung pagkapantay. Hindi yun ang nakasulat doon sa Pilipos 2:6. Brother, ito ang nakakatawa no? Brother Flores and Brother Tristan, ito ang nakakatawa. Kung sino pa yung hindi kapantay, ay siyang pilit na pumapantay. Pero kung sino pa yung talagang kapantay, ay siya pa talaga yung hindi nagpumilit na makipantay. Di ba? So napakagandang ehemplo ito na pinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Brother, baka hindi sila naniniwala kung ang Panginoong Jesucristo lang yung example natin. Bigyan lang natin sila ng, although ito, hindi ito yung main topic natin, pero bigyan lang natin sila ng example pa ng isang tao sa Biblia. Nagpakumbaba, kaya itinaas siya. Ito. Dito sa Lucas 2,
1, I should say, 20, 38 ata ito, no? So, ang sabi dito sa nasa dos pala ako kaya hindi ko mahanap. Ayan, dito sa Lucas, no? Ang sabi dito ng ating Birheng Maria ay ganito. Sumagot si Maria, ako'y alipin. No? Parang ang Panginoong Jesucristo, di ba? Nag-anyong alipin. Sabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis ang anghel. So dito, brother, kung hindi sapat si Kristo na example natin kanina, kasi si Kristo, pansinin mo ang pattern. Si Kristo, nag-anyong alipin at naging masunurin. Ganon din naman si Mama Mary. Ako'y alipin at naging masunurin siya. Mangyari nawa sa akin. In turn, kung ano ang nangyari kay Kristo, dahil nagpakumbaba ang Panginoong Jesucristo, ganon din ang nangyari kay Santa Maria. Kasi sabi dito sa 48, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin o ang aking kababaang loob sa ibang salin, mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong mapalad. So, sa Biblia pala talaga kapatid, common pala na talagang ang taong nagpapakumbaba o ang isang nilalang na nagpapakumbaba ay itinatampok o itinataas. Di ba, brother? Tama yun. Pero, baka maano ka dyan, baka ma-misinterpret ka dyan. Kasi sasabihin nila, o kita mo, si Maria, sinabi itinaas ng Diyos. Ganon din si Maria. Kung babasahin mo yung 9 hanggang 11, itinaas daw siya ng Diyos. Kaya nila sinasamba Kristo, si Kristo, oo. Oo, kaya daw nila sinasamba si Kristo kasi ang paniniwala nila sa atin, isinasamba daw natin si Maria, pero hindi yun ang ating turo. Pero dito tayo kay Kristo. Na ayun nga, nagpakumbaba si Maria, ganun din si Kristo, kaya tinataas siya ng Diyos. Itinatampok siya ng Diyos. Ganun yung magiging reason nila, brother, no? Kaya si Kristo, although siya ay tao, ay sinasamba kasi siya ay itinampok para sa kaluwalhatian daw ng Ama. Paano natin sasagutin yan, brother Anthony? Okay, tingnan natin, no? Doon lang din sa talata na yan. Huwag na tayong lumayo, brother, no? Kasi sabi dito ni brother, basahin ko lang muna ha. Ang sabi dito ng isang panood natin ay the up and down principle. Tumatak pala sa kanila yung ating up and down principle, brother. No, pero hindi sa atin hindi sa atin original yun ha. Original sa St. Peter's. St. Peter's yun ha. Sa kanila galing yun. Tingnan natin, no. Yan, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, sa 9 to. At siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang ang pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at nasa ibabaw ng lupa at nanga sa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ang lahat ng mga dila na si Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ayan. So sabi nila, dapat lang daw nasambahin kasi utos daw, brother. Utos daw nasambahin si Jesucristo. Para daw yon sa purpose na ikakaluwalhati ng Ama. Hindi dahil sa Diyos siya, kaya siya sinasamba. Ayun. Yun ang problema eh. Kung babasahin natin ulit yung mula sa 3, 4, hanggang sa dulo eh. Sabi nga dun hindi niya inaring isang bagay na nararapat panamnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Yeah. Oo, pagkapantay pala, brother. Ito ngayon ang tanong ko, brother. Si Kristo ba, dapat ba nating sambahin siya na tao o Diyos para sa ikaluluwalhati ng Ama? Ayun. Yun ang problema dyan eh. Yun ang problema dyan. Kasi ganito eh, kung tignan natin ano-ano nga ba yung kahihinatnan? Isa sa mga kahihinatnan, kung hindi natin sasampalatayanan na si Kristo ay tunay na Diyos. Kasi sabi, hindi daw Diyos si Kristo, di ba? Diyos. So, since naniniwala sila tao, brother no? Tao parang nilalang, ganun eh. So, ayan, so may kahihinatnan kapag
Kasi wala tayong tutol, brother, na sasambahin si Kristo para sa ikaluluwalhati ng Ama. Ang tanong, para ba maluwalhati ang Ama, ano ang dapat na pagsamba mo kay Kristo? Sasambahin mo ba siya bilang Diyos din? O sasambahin mo siya bilang isang tao na nilalang? Alam ko na siguro yung babasahin mo, brother. Basa. Pero tignan natin pero bago ko basahin iliwanagin natin. Naniniwala tayo, yan naano natin kanina, natakal natin kanina, yung mga Bible verse na ginagamit nila na ang Diyos ay hindi tao, ang tao ay hindi Diyos. Na ano na natin yan Kasi tayo naniniwala tayo bilang Katoliko na si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Tama. Yung kanilang mga proof text laban sa atin ay hindi yun napapatungkol kay Kristo Pero tignan natin. Malayo, kumbaga malayo Yan, sabi pa-shout out daw kay Brother Ralph ng Pampanga. Yan, Pampanga rin ako. Ayan, then binabati ko din si Brother John Paulo Cruz. Ayan. Yan. Okay, tignan natin. Sa Roma. Ayan, sa Roma 1:25. Ito ginagamit nila to laban sa imahen sa atin. Ibalik natin. Ibalik natin sa kanila. Kasi ang hindi tumabla sa atin, brother nag-bounce. Nag-bounce sa kanila. Bakit magba-bounce sa kanila? Kasi sa atin nasabi nila kahit na hindi naman natin sinasamba or hindi naman natin hindi naman natin sinasambang Diyos yung mga larawan binibintang nila sa atin kahit hindi totoo. Ito naman, aminado sila, nasa aral nila yan. Nasa aral nila yan nasa fundamental teachings nila yan, hindi nila pwedeng itanggi yan. Nasa pasugo din yan. Na si Kristo ay sinasamba nila hindi siya bilang tunay na Diyos, kundi dahil lang daw sa ikaluluwalhati ng Ama. So kung hindi tunay na Diyos si Kristo na pinasasamba nila, kasi wala nga tayong tutol dun sa ikaluluwalhati ng Ama. Ano siya? Ano ang kanyang kalagayan nung kanilang sinasamba, di ba? Pero ito muna yung basahin pala natin bago yung sa Roma. Yung bang sinasabi nilang Diyos Ama Ayan. Yung bang kanilang sinasabi talaga bang pumapayag na siya ay na yung kanyang kaluwalhatian ay mapupunta sa iba. Tignan natin. Yun muna, kasi since ang argument nila sambahin si Kristo para luwalhati ng Ama, una, ipasok muna natin kung pumapayag ba ang Diyos sa ganon. Kunwari sa tao, o sa hindi Diyos, di ba? Para maluwalhati siya. Sige, brother. 42:8. Ang sabi dito sa 42:8, ako ang Panginoon. Brother, ako ang Panginoon. Ako ang Panginoon. Panginoon, na siyang aking pangalan. Aking pangalan. At ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Naku. O ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Sa nilalang. Ang tao, larawang inanyuan din yan, brother Inanyo yan sa putik. Nako, paano ngayon yan? Nilalang. Hindi siya pumapayag na ang kanyang kaluwalhatian ay ibibigay niya sa hindi tunay na Diyos. Di ba? Kasi maliwanag. Maliwanag. Kaya nga maliwanag doon nga sa Exodo Isa pa yun sa ginagamit nila. Basahin ko sa Exodo, brother. Kasi napaka-importante kasi ng utos ng Diyos dito, Aside from hindi niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian sa ibang nilalang, ibang bagay, ay hindi din pala pumapayag ang Diyos na sumamba ka sa iba. Kasi, di ba, sabi ng Diyos doon, sumamba, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Automatic kasi ang pagsamba para lang sa Diyos, brother, di ba? So, automatic pag sumamba ka sa ibang bagay, automatic na iyon ay
Diyos. So, basahin natin, brother, dito sa Exodo chapter 20. Ayan, kasi naglo-loading ng konti itong aking kasi ito, Exodus chapter, paborito nila to, brother, paborito nila. Sabi dito, Favorite. okay, chapter 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yun ang sabi ng Diyos, brother. O, paano ngayon yan? Yung pa isa ito pa. Oo. Ano nga ba ang sabi ni Apostol Pablo? Ayan sinabi na natin sa Isaias 42:8 na hindi siya pumapayag na ang kanyang kaluwalhatian ay ibibigay sa iba. Sa nila lang. Okay? Tingnan natin sa 25 ng Roma 1:25, sabi dito, sapagkat ayan, sa 24 muna. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Kahalayan. Ayan. Upang alisin sila sa puri ng kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Yan, ito, maganda to. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisisamba at naglilingkod sa nila lang. Kaysa sa luma lang. Basahin natin, brother, sa English. Oo, sa English. Para naman at least, para kapag binasa natin sa Tagalog, basahin din natin sa English para solid yung pagkakabigay ng konteksto, no? So, ayan, wait lang, inaano ko lang itong sa akin, no? So, binabati ko pala si Brother Ralph. Brother Ralph nanonood ngayon. So, ang sabi doon sa Romans, chapter 1:25. 1 verse 25, no? Dito po sa English Bible, ang ganitong sabi. Who change the truth of God into lie, no? They have worshiped the created rather than the Creator. Ayun. So, paano yan, brother? O yan. Okay, so, sabi dito sa isa pa, sabi nila dito, who change, and they change the glory, who change the truth of God into a lie, and worship, and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Amen. Grabe, brother. Yan ang kaiinat na nila dyan. Sabi nila, nilikha si Kristo. Bakit nila sinamba si Kristo? Ay, problema nila yun. Brother. Problema nila yun. Hindi na natin problema yun, brother. Di ba? Yes, amen. Pero kung makikinig sila ngayon, baka may tsansa pa silang maliwanagan. Ayan. Di ba? Brother, na ang Kristong kanilang kinikilala ay hindi dapat sambahin. Oo, kasi tao, brother, nila lang. Oo. Pero brother, may isang solusyon. No, sabi nila magiging kontra daw kasi pero may isang solusyon para maging katanggap-tanggap ang pagsamba kay Kristo sa ikaluluwalhati ng Ama. Iyon, maganda yan. Iyon. Pero bago natin siyempre sagutin yun, brother, ay alamin muna natin yung mismong patotoo ng ating Panginoong Hesukristo. Siyempre, wala nang mas marunong pa dito magtuturo sa katotohanan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. No? Basahin natin ano bang sabi ng Panginoong Hesukristo dito sa Mateo 4. Okay. Mateo 4. 4. Ang kausap dito ni Ni Satanas. Ni Satanas, no? Ang sabi dito ng ating Panginoong Hesukristo, lumayo ka. Satanas, pinapalayo si Satanas, no? Lumayas ka, Satanas.
Dito sa Mateo 4:10. Bakit nga pa? Sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen. Amen. Baka madali tayo dyan, brother. Baka sabihin nila, yun naman pala bakit nyo sinasamba si Kristo? Sabi ni Kristo, ang Diyos lang daw ang sasambahin. Di kayo lumabag dyan kasi sinasamba nyo si Kristo. Baka ganun yung pagkaunawa din naman nila. Ibalik sa atin, brother. Hindi nila pwedeng ibalik yan. Kasi bakit ka mo? Bakit hindi nila pwedeng ibalik yan. Kasi sila mismo sumasamba daw kay Kristo na hindi Diyos nga lang. Oo, pero, brother, kumbaga, nasa atin ang lamang. Kasi, kung sila, ganito, given kung sila sumasamba kay Kristo, mas mali yun sa kanila. Mali talaga yung sa kanila kasi sinasamba nila si Kristo na isang nilalang at isang tao lang, no? Yes, tayo ba, brother? Sumasamba ba tayo sa isang Kristo na nilalang at tao lang? Ay, hindi. Hindi. Bago yan, brother, no? Kasi alam ko tatalata ka dyan Di ba kanina, binasa mo si Kristo, sabi mo, hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Yes. Pero, hindi sinabi doon na kanyang hinubad yung kanyang kalikasan bilang Diyos. No? Hindi niya inalis yun. Hindi niya inalis yun. May minarapat ang Ama, brother. May naging desisyon ang Ama. Kasi nung hinubad na ni Kristo yung kanyang pagkapantay sa Diyos, may naging desisyon yung Ama na mangyari pa rin kay Kristo. Babasahin ko, brother. Maganda to dito sa Colosas 1:19. May desisyon dito yung Ama May tapos na to Past tense na to. Sabi ng Ama ni Pablo ganito. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili kanino? Sa anak. Kay Kristo yun. Kay Kristo pala, brother. So, kumbaga, ikaw, brother Anthony, ako yung ama, ikaw yung anak, nagkusa kang maghubad ng pagkapantay sa akin, pero, kahit ginawa mo yon, minarapat ko pa rin manatili sa'yo yung aking kalikasan. Para yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos ay hindi mawala hindi mawala, brother. Yung paghimala siya, ganyan. Ang tanong, brother, di ba, sabi natin kanina, nagkatawang tao na si Kristo, naging tao siya, tunay na siyang tao, di ba? Since minarapat pala ng Ama na manatili sa kanya ang kanyang kalikasan, ano ba ang sinasabi ng Biblia doon? Tuloy natin sa 2:9, sabi dito, sapagkat likas pala, brother, no? Kalikasan nga to. Kay Kristo, ang buong pagka-Diyos. Hindi pala partial, brother, buo pa. Buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Sa magandang balita. Mas malinaw kasi diyan sa magandang balita Biblia. Although pagka ganyang rekta kasi yung sinabing ganyan, hindi nila papansinin yan. Sasabihin maling salin. Maling salin daw. Ayan. Kaya nga dito nga sa dito sa 2:9 ng ang Biblia, no. Ayan. Sabi dito sa Colosas 2:9, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayan, sa kahayagan ayon sa laman. Diba? So, napaka linaw ng sinasabi sa atin ng Biblia, brother. So, i-recap natin, kumbaga, sila, brother, kanina, sabi ko nga, sumasamba para sa ikaluluwalhati ng Ama kay Kristo, pero si Kristo nilalang. May problema yon. Samantalang tayo, brother, sumasamba tayo kay Kristo para sa ikaluluwalhati ng Ama sapagkat si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos na dapat sambahin. Nako. Ayan. Ngayon, ang problema dyan, isa pa ang problema dyan.
Ang tao ba, yan ito na yun ang tao ba ay kaya ba niyang iligtas ang kapwa niya tao? Ay, nako, brother. Siguro, kung dito lang sa atin, kunwari may sunog, ganun, pwede kitang iligtas. Pero kapag yung talagang iba naman yung kaligtasan sunog na, no? Pag yung kakaibang sunog na ang usapan, hindi na kita kayang iligtas dyan, brother. Hindi rin din yan ganyang kaligtasan ng tinutukoy ko. Yung kaligtasan, eternal life, brother. Ayan, oo. Hindi na kita kayang iligtas dyan, brother. Di ba? Oo. Pwede yun. Ang gawin lang natin, ipapanalangin lang natin yung isa't isa. Oo. Ganyan. Panalangin. I-intercede natin yung isa't isa. Na tingnan natin yan. Maisingit lang natin yan. Kasi ang sabi kasi basahin nila. Muna natin. Basahin natin. Basahin muna natin. Sabihin nila kasi nagkukwentong Ignacio daw tayo. Yun nga Pero tignan natin, no. Tignan natin. Ito madalas din nilang ginagamit tong talata na to. Pero tignan natin, no. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang tao si Kristong Jesus. Ay, tao pala, brother. Mali pala yung mga binasa natin kanina. Ay, hindi. Kasi hindi din. Oo. Kasi tingnan natin sa isa. Ito, ang tanong ko kasi kanina, kung ang tao ba ay makakapagliligtas doon sa kapwa niya tao. Oo. Dito sa 6. Ito, tanggap natin na si Kristo ay tao. Pero makakapagpapaligtas ba ang isang tao na walang pagka-Diyos? Ayan. Yan ang tanong ngayon, brother. Yun ang counter kasi kung na tanong kasi bago mo basahin yung talata mo, brother, kung makakapagligtas pala ang tao na walang pagka-Diyos, di sana si David na lang yung ipinako sa krus. Mas maaga pa, di ba? Oo. Dapat sana kamo, hindi na niya kailangan bumaba rito para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Oo. Pwede naman siyang, i-magic na lang yung si Herodes. Si Herodes na lang. Pero ito lang yung magagawa natin bilang tao. Bilang tao na hindi Diyos. Ito lang yung magagawa natin. Itataas ko lang yung talata. Unang-una sa lahat, sa uno to, sa lahat ng bagay ay inaaral ko na manaing, manalangin at mamagitan at magpasalamat sa patungkol sa lahat ng mga tao. Sa 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos ng ating tagapagligtas. Ayan. Mabuti pala, brother. So, doon sa 6 kanina, ay doon dyan sa binasa mo yan, may intercession, no? Basahin ko sa Basahin ko dito sa King James Version, may intercession yan. Dito sa English, no? Kasi ang sabi dito sa English, dito, basahin natin kasi baka sabihin nila kasi wala tayong at least nagagawa. Meron pa rin. Ayan, ito. Ayan. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercession, and giving thanks be made for all men. So verse 3, for this is good and acceptable in the sight of our God and Savior. In sight of God our Savior. Yan. Who will have yan. Pero hindi sinabi diyan. Sige bro. Continue pa. Yan sa verse 4. Na siyang may ibig na lahat ng mga tao'y mga ligtas at nakakaalam ng katotohanan. Ayan. Sapagkat may isang Diyos at may tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubo sa lahat, na pagpapatotoong nahayag sa kanyang sariling kapanahunan. Iyon pala yung sinasabi doon, brother, na iisang tagapamagitan. Ipinamagitan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili para tayo ay matubos. Yes.
Kung Hindi ano kaya pala, ng basta tao lang yan, bro. oo, kung halimbawa pala na walang pagka-Diyos yan, o kamukha natin, wala naman tayong pagka-Diyos eh. Ialay Mm. ko yung sarili ko. Ay, Mag-alay, yun ba walang bearing yan. walang bearing eh. Parang Kaya ano nga yan, brother eh. mm, Kunwari, meron kang anak mm, o kaibigan na pinatay. mm. Eh, hayaan mo ba na ang ibayad sa iyo ay kambing o kaya manok, di ba? Parang Ay, hindi. hindi makakasapat iyon Mm. Yan eh. Nagkasala ang tao sa Diyos eh. sa Ano, Diyos. Oo. ano ba yung dapat niyang ibayad ng tao? Ano bang dapat Ay, ibayad? Ano parang bang, ano yan, brother eh, no? Sabi sa Isaias kanina, sobrang taas ng Diyos sa atin kung gaano kataas ang langit at lupa. Hindi nga natin ma takot na tayong akyatin yung tuktok ng Eiffel Tower o kaya yung mm, building na 10 o 5 story, no? mm, Ibig sabihin, brother, parang naglagay kasi nung tao ng putik or tae or dumi dun sa tuktok ng ulo ng Panginoong Diyos. mm. Napakalaking kalapastanganan nun, brother. Kahit Oo, pa tama yun. siguro, ipagdanak natin lahat ng dugo natin, simula kay Adan hanggang sa panahon ng paghuhukom, Oo, eh, lahat. kulang yun, hindi sasapat yun. Hindi lahat, hindi sapat yun. Hmm. Kasi nga, sabi nga sa Bible ang lahat ng tao ay nagkasala. Paano yan? Nagkasala tayo, paano pa tayo makakabayad dun, brother, di ba? Hindi Oh, natin pwedeng bayaran yung sarili natin na lalo't lalo na tayo ay walang kapuspusan, kakayahan. walang Oh. kapangyarihan at hindi tayo tulad ni Kristo. So, ibig Paano? sabihin, brother, ang makakabayad lang nun sa Diyos, yung kapantay niya. Amen. Amen. Na hindi pinagpilitan yung pagkapantay, di ba? Para Mm-mm. matubos lang tayo. O, di ba? So, Mm-mm. parang pagmamahal, brother, di ba? So, ano ba to? Bigyan natin sila ng example na lang na mas magaan. May Mm-hmm. nakautang sa'yo, bilyonaryo ka, ang inutang niya sa'yo, brother, ay 10 billion. Ang dami nun. 10 billion, parang pork barrel. No? So, Mm-mm. 10 billion, tapos ang problema, hindi na niya kayang bayaran. Kunwari, Ayun. pulubi yung umutang sa'yo. Paano mababayaran ng pulubi yung 10 Mm-mm. billion? Mm-mm. Paano yun? Kaya, oo, paano yon? Kaya dapat ang magbayad din sa'yo, yung kapwa mo, bilyonaryo. Di ba? Oo. Oo. May interest pa dapat yun. May interest pa dapat yon, brother. O, May paano yan? interest So, yun. oo. Hindi pwedeng ganun lang. No? Hindi pwedeng ganun lang. Common sense. Oo. Ayan. Dito tayo ngayon. Balik tayo ngayon dito sa talata na binigay Balik natin. tayo ngayon. Sige. Ayan. Balik tayo. Yung kanyang sarili pala na taong si Kristo ay binigay niya yung kanyang sarili saan? Yun sa kanyang yung para sa katubusan ng mga Oo, kasalanan. para sa katubusan natin. Oo. Kaya itong tagatubos na to ay masasabi natin na siya ay tunay na Diyos eh. Bakit kamo? Oo. Kasi Bakit? nabayaran ni Kristo yung pagkakautang natin sa Ama eh. Tama. Nabayaran ni Kristo yung pagkakautang natin sa Ama. Oo. Wait lang kasi, brother. Wait lang. Sino ba muna ang pinakadakilang tao kasi na nabuhay? Di ba si Juan Bautista? Mm. Dapat sana si Juan Bautista na lang yung tumubos sa atin. Kung tao lang yung pag-uusapan, nandyan naman si Juan Bautista, pinakadakila na yun sa mga tao eh. Bakit si Kristo, di ba? Ayun na nga eh, pinugutan Ayun na nga ng ulo si si Juan Bautista eh. Bautista wala pa rin, no? Hindi pa sapat. Oo. Siya na ang pinakadakilang tao nun. Di dapat hindi na kailangang magpapako si Kristo sa krus o hindi na kailangan maipako si Kristo sa krus. O umakyat na lang siya diretso sa langit. Ayun na yung pinakadakilang tao nga na nabuhay si Juan Bautista na pinatay na. Bakit bakit pa kailangan si Kristo? Ayun. There is something talaga. Oo. Tingnan natin. Babasa tayo niyan. Basa tayo. Dito sa Tito
Yan, sa 2:13. Ayan, maganda. Sino ba yung iniintay natin? Sino ba yung hinihintay natin na Diyos na sino ba yung hinihintay natin dito? Kasi meron tayong hinihintay sabi dito, no? Na hinihintay yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Na siyang darating, no? Sabi dito sa magandang balitang Biblia, habang hinihintay natin ang dakilang araw na pagdating ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dakilang Diyos na brother, tagapagligtas pa. Ito yung sinasabi natin na dakilang tao. Si Juan Bautista, isa siya sa pinakadakilang tao na nabuhay. Pero mas dakila ito dun sa pinakadakilang tao. Oo. Kasi dakilang Diyos na yan, brother Hindi dakilang tao yan dakilang Diyos. Oo. Tama. Dagdagan natin ng talata, brother. Baka sabihin nila kasi iba yung darating diyan, iba yung Diyos diyan. Patunayan natin na ang darating talaga is yung Diyos. Basahin, Panginoong Diyos yung darating, no? Basahin natin dito sa Pahayag 1:8. Ang sabi dito, brother, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, Diyos sa nakaraan, at siyang darating. Amen. Darating pala yung Diyos na yon, na siya din pala yung ating Panginoong Jesucristo, dakilang Diyos at tagapagligtas na darating. Kaya lang may lusot sila diyan. May lusot sila diyan Kasi ang sabi kasi, ang Alpha at Omega, ang sabi niyan, ang ano nila diyan, ang Alpha at Omega diyan, hindi daw ang Kristo, hindi daw si Kristo. Oo. Yan daw yung Ama kasi nakalagay Panginoong Diyos Paano ngayon yan? Tanungin natin yung apostol kung si Kristo ba ay Panginoon at Diyos din. Hindi. I-ano lang natin diyan sa may talata lang din na yan. Kasi dito na lang din, oo. So, dito na lang din natin, oo. Okay, basahin. Yan. Ito sinasabi Meron kasing meron kasi siyang keyword dyan Ayan. May keyword dyan. Sabi dito, brother. Sa 7. Basa ka sa 7. Sa 7. Pati sa 8, meron din. Pero mamaya natin basahin. Sabi dito sa 7. Tignan ninyo. Dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat. Pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganoon nga ang mangyayari. Amen. Oo. Ang ama ba? Siya ba yung sinibat sa tagiliran? Ay, brother, paano yan? Hindi ko nabasa sa Biblia na ang ama sinibat sa tagiliran. Paano kaya yun? Oo, hindi naman siya nagkatawan tao Tsaka sabi nga nila, hindi ko ma-imagine, brother. Ang Diyos daw ay espiritu kung ang Diyos daw espiritu, brother, sila ang may paborito niyan. Oo, ang ama pala espiritu. Paano sisibatin sa tagiliran yun? Meron ka bang alam na espiritu na may tagiliran? Ay, wala, brother. Unless yung espiritu na yon naging tao. Oo, tama. Unless. Kaya nga. Ay, ito pa isa, Meron pa dyan, brother, dyan sa talatang binasa natin sa 8. Ang sabi dyan, ako ang Alpha, ang Omega, ang siyang, sige, darating. Dyan, brother. Hindi, bago yun, meron siyang sinabi. Ayan. Basahin mo, brother, ulit. Dito sa 7. 8 naman, brother. Sa 8. Ako ang Alpha at Omega.
sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ang nakaraan at sa darating, Ayan. ang Sabi niya, makapangyarihan sa lahat. Ngayon. Ibig sabihin, pag ngayon, present. Present yan. Nakaraan, ibig sabihin, brother, kahapon. Darating, ang isa pang meaning niyan, future or bukas. Basahin natin kung sino ba yan. Dito sa Hebreo 13:8. Sabi dito. Maganda yan. Si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Siya pala, matindi pala tong Biblia. Hebreo? 13:8. Pakibasa mo, brother, kung akma ba doon sa description. Kasi sabi dito sa habang hinahanap mo yung Hebreo 13:8, sabi dito sa pahayag 1:8, ito naman, ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ito naman, ayan, ito pa, maganda dito sa ang Biblia, yan. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, at magpakailanman. Ayan, magpakailanman. Alpha at Omega pala yun, brother. Oo. Paano yan? Tunay na Diyos nga ito, no? So, di ba? So, ang ginagamit pa nating talata ngayon, brother, yung mga not so obvious, no? Na-prove na natin agad. Oo, tama yun. Ang ganda-ganda. Tsaka ito pa, no? Sino ba yung sa 8 yung darating yun may darating kasi, brother, no? Kaya, ang ama ba yung darating? Hindi naman siya yung darating. Kailangan nating bumasa, brother, kung sino ba itong darating na ito, no? Ayan. Oo. Dito kasi, sige. Basa ka ng isa, babasa din ako ng isa. Yan, dito rin sa sa ikalawang Pedro 1:1. Yan, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo na nagsipagkamit ng kasama namin ng kahalagahan sa mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na Jesucristo. Sa 11, sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Mismo ang Panginoong Jesucristo din ang tanungin natin kasi apostol yung nagsalita dyan no? Baka yung apostol na yan baka nag-i-imagine o nagkamali. I-verify natin. Sabi dito, pahayag 22:7, sabi dito. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito. At sa 22:12, sabi ulit niya, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Nako. Ganda. Darating pala talaga, brother. Maganda rin din pala tong talata na binanggit mo sa 22:12 para i-refute naman yung faith alone. Ayan, sa faith alone naman yan, brother, no? Ayan, ini-next target natin din yan. Pati yung faith alone na yan, Mani-next target din natin yan. Pati yung Bible alone na yan. Sa ganitong klase pag-uusap. Ayun, si Brother Lito Ligtas. Yan, sabi niya, mga brother, naintindihan niyo ba yung mga nakasulat sa Biblia? May tanong lang sana ako, yun ang sabi niya. Pwede naman po. Katoliko rin din naman yan si Brother Lito Ligtas. Katoliko yan si Brother Lito. Okay, so. Tingnan namin sa aming makakaya, ha. Brother Tristan, nandyan ka pa ba? Baka natulog na. Ayan, baka nakatulog na si brother, no? 'Di ba? So ang ganda ng mga binasa natin, brother.
O, di ba? So, Kaya, tunay na ano. Ito, brother, may palusot sila. ayun. Dito sa Tignan. Pilipos. Ang sabi diyan kasi, yung pangalan daw kasi na ibinigay kay Kristo yung sinasamba nila. Hindi daw yung taong si Kristo. Yung pangalan niya. Oh, paano yun? Kasi Paano mangyayari yun? niyan, paano nga yun? Kasi magiging conflict yun eh. Dalawa na ngayon ng, bali magiging tatlo yung sinasamba nila. Tatlo, brother. Merong Bakit? isang Kristo na nilalang. O, sige, ikaw na. O, Merong isang Kristo na nilalang, merong isang Kristo na pangalan, at merong oo. Ama. May Tatlo. ama. Oo, ang dami pala nilang sinasamba, brother. Nako. Mm. Iba pa Ano yung nga? sinasamba sa pasugo, pero wag lang muna natin isali. Oo, hindi natin kasali yun. Oo. Brother, basahin muna natin kung ano kasi yung pangalan ni Kristo. Mhm. Basahin natin, brother. Ikaw na lang ata kasi meron ka diyang meron ka diyang ang Biblia eh. Wala kasi ang Biblia dito sa isang gamit ko. Oh, anong talata? Isaias. Hindi ako nang sige, Isaias 9:6. Basahin natin ulit. Oh. Sige. Basa. 9:6. Ang Biblia. Diba? Ayan, Pangalan daw eh. Ayan, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay may aatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghang-manghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yan. Ayun. So, Diyos pa rin pala kahit pangalan, brother eh. Ang dami niyang pangalan dito. Daming pangalan dyan. Natupad lahat yan kay Kristo. Oo. Siya rin din yung pangalan si Kristo din yung tinutukoy din doon sa 19:12 ng Apokalipsis na salita ng Diyos. Yun din yung pangalan niya. Ayun, nawala yata si brother Andiyan pa ba kayo? Ayan, asan na? Ganon din sa John 10:30. I and my Father are one. Di ba? So, ang pangalan pala ni Kristo, sabi niya, ay ibinigay ng Ama na siya ding pangalan ng Ama. Brother Anthony. Oo, nawawala yung sonso kanina kaya naglib ako sa ako ulit pumasok. Oo. So, binasa ko yung brother Anthony. 1:17-11. 17-11. Kung ito ang tanong ko ngayon, brother Anthony. Last na yung yan. Pangalan ba? Na tayo. Oo. Yung pangalan ba ni Kristo, pangalan ng Ama, at pangalan ng Espiritu Santo, magkakahiwalay ba yon para sa'yo? Alin? Yung ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, ayon sa Biblia, marami ba yon? Magkakahiwalay ba yon? Magkakahiwalay yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, di ba? Iisa lang yun eh. Pakibasa nga, brother. Iyan na. Oo, sa 28:19, no? Yung familiar naman sa atin ito eh. Familiar naman sabi doon, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Isang ngalan lang pala yun. So, Diyos nga. Kasi hindi naman po pwede kasing ilinya yan sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng, hindi naman kasi ganito yung pagkakasabi eh. Pangalan ng Ama, at sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ulit ng Espiritu Santo. Hindi eh. Ang ginawa nila kasi diyan, yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, isang lang yun, single name ang nakalagay. Single name lang yun.
Oo. Di wala palang problema doon kahit isiksik nila ang pangalan. Diyos pa rin. Ayun, tignan natin yung yung sinasabi ni Brother Deus kasi kanina pa niya tinatanong to eh. Sino raw ba Parang yung nabasa ko yan tinutukoy kanina. dito? Oo, si Brother Deus tapos mamaya ulit si Brother Lito Ligtas. Susunod na. Tapos, yan, si Brad, I-conclusion na natin. I-conclusion na natin. Oo. Ayan. Yung tanong dun sa 3:14 hanggang 15, sino raw ba yung tinutukoy daw doon, brother? Iyan. Kasama nga sana yan dun sa ating ipapaksa, brother, na karugtong ng pagpapakilala ni Kristo doon sa kanyang pangalan. Ang sabi kasi dito, brother, sinabi ng Diyos, ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ko ay ako nga. Ayan. Ayan. Diba? Mag-Hebrew ka? hindi ko rin din ka masyadong gamay eh. Sir, o ego ay me naman sa kabila. O, di ba? Ego ay me. Oo. Ako nga. Sino daw yan, brother? Yan yata yung bulag, brother eh. Oo, kasi yung bulag, sabi nung bulag, brother, ako nga di ba? Oo. Ayan. Hi, sis Sheila Cortez. Ayan, magandang gabi. Baka yung bulag yan, brother. Yun nga, kasi yung nila yung kanilang sabi argument. kasi nung bulag, ako nga, di ba? Nung tinatanong kung siya ba yung bulag, sabi kasi nung bulag, ako nga Oo. So, ibig sabihin, just din ba yung, yung bulag? Kasi sabi niya, yan ang problema. Oo. Mali. Naku, brother. Mali. Ay, kasi, second demotion. Oo, kasi ang ginawa lang kasi ng bulag, sumagot lang siya dun sa tanong ng saserdote. Parang yan false, yan Oo. Sumagot lang kasi siya sino ba yan sa New Testament? Oo, di ba? Tignan natin sa Juan. Complete detail kasi, brother kasi wala namang, ang sabi lang naman kasi ng bulag doon, ako nga. Hindi naman niya sinabing, ako nga, bago kayo, di ba? O, tignan natin. Juan 8:56. So, ang sabi dito, ganito. Simulan ko na lang sa tawag dito. 55 siguro, no? Ayan. Hindi ninyo siya kilala, 54. Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya kilala. Ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang magkikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo si Abraham? Sumagot si Jesus, hindi yung bulag yung sumagot. Pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako nga. Ayan. Diba? Si Jesus Cristo pala yun, Brother Dios Bites. Oo, kaya nga babatuhin siya ng mga dyan Hudyo ulit no. Hudyo Parang yung gagawin ulit nila Uulitin ng mga Hudyo yung pagbabato sa kanya, brother Oo, nauna yan. Nauna yung pagtatangka na yan bago doon sa sinabi ni Kristo na doon sa 10:30. Oo. Doon sa pagbabato ulit. Sabi niya sa 10:30 kasi ako at ang Ama ay iisa. Dapat siya babatuhin doon kasi sabi ng mga Hudyo, sapagkat nagpapanggap kang Diyos na dito na. Bagamat tao ka lamang. Yes. Nako, baka may mga kung sa panahon natin yan, brother, baka isang batalyon yung sasamang babato kay Kristo dito. Ayan, amen. Pero yan, okay na tayo dyan, na-resolve na. Okay na tayo dyan. So,
i-recap na natin, no? Oo. Bro Sige, bago Tristan, natin, ayan, sige. ayan. Baka may gusto kang sabihin dyan. Oo, sige. Baka nanonood pa si Brother Lito. Magbigay ka lang ng Ayan, konting si Brother insights Lito na dyan. lang pala. Si Brother Lito pala. Sagutin na lang natin din. Oo. Ano ba yung insights mo dyan? Kasi may mga tinitignan ko rin din kasi yung mga commentary kasi kung talagang physical earth ba yan o hindi. Yan. Ano yung pananaw mo dyan? Ako kasi hindi ko masagot yung ako personally, hindi ko siya masagot talaga eh. Personally Kasi din actually, brother, hindi ko din siya masasagot. Pero, kumbaga, kung ibibigay ko yung aking insight ay pwede kong sabihin na literal na earth din yan. Oo, ako naniniwala ako na literal na literal earth. na earth yan. Oo, syempre. Literal Kaya nga, ito yung natin ginagalawan natin eh. Ito, nilikha talaga ito ng yun. Diyos ito. Kasi may tubig dito, brother di ba? May tubig. May hugis o anyo na kasi to, brother sabi dito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. So para sa akin, brother, this is more on literal sense din naman. Physical na earth din. Brother. Physical naman to. Ngayon, kung medyo nag-aagam-agam si Brother Lito dun sa ating stand, dun sa ating sinabi, magbigay siya ng other sides. I-PM niya kami. I-PM niya kami kung meron siyang para may sharing din kung ano yung meron siyang insight na Yan, bakit daw wala daw hugis at anyo? Yan ang sabi. Kasi bakit walang hugis o anyo, brother? Kasi ang panahon na ito kasi ay linilikha pa lang yung ang ibig sabihin kasi nung dito, brother, walang hugis o anyo ay yun kasi ay wala pang mga discovery. Meron na yung earth. Pero wala pa yung mga formations. Wala pa yung mga land formations, yung mga mountains, yung kumbaga yung mga plants, yung mga nagbibigay ng anyo sa lupa. Kasi ibig sabihin din ibig sabihin din yun kasi sa panahon kasi noon hindi kasi siya ano ba tawag dito? Yung anyo na hugis, yung sinabing hugis, yung bilog. Hindi ito tumutukoy, brother, doon sa doon sa pabilog na hugis Ayan. Ang sabi, the earth was without form, brother, because wala pang ang mga forms, wala pang kunwari, wala pa yung dito, wala pa yung kunwari yung mga wala pang pagsasama-sama ng tubig at lupa, pagsasama-sama ng tubig at pakikibukod sa lupa. Wala pang mga kahoy. At saka bakit walang form? Bakit walang form dito, brother? Kasi iyon ay naka-detail kasi siya dun sa makikita ng mata. Wala pa kasing liwanag, brother. Wala kang makikita pang form kasi wala pang liwanag. Yan. Tsaka nakakita lang dun sa nilalang niya, yung Diyos lang mismo. Yung Diyos, yung Diyos pa lang yun. Kaya the earth was siya without form. Kaya siya yung nakakaalam kung anong hugis yan, kung anong forma yan, yung ginawa niya. Kasi nagkaroon lang kasi ng tao doon sa doon sa pang-anim na araw Kasi ang ibig sabihin kasi ipahiwatig nito is parang yung alam mo ba yung yung isang tao na kunwari walang kaya sa buhay, yung sasabihan mo na wala siya, wala nga siyang anyo pero may anyo na yon. Parang it is something to give an expression or impression na wala pa yung earth, wala pa siyang kalaman-laman, kumbaga. Wala pa siyang hindi yan yung literal na shape, brother Hindi yan yung literal shape na o literal na Pero physically kasi meron na yung earth. Meron na. Ayan.
Ayan, no. So, may form yung yung atom, brother. May form yung atom. Pero ang ibig sabihin kasi nung form dito is, wala pa yung makikita mong kagandahan ng Earth. Wala pa yung makikita mong something Ayan. like, oo, ganun. Kaya yun, no. Yun muna yung ano natin, yun muna natin yung insight natin about yan. Tingnan natin, ipag-aralan pa natin ng mas malalim yung kanyang insight, no. Mm-mm. Okay, Ayan. so ayan, so sa lahat po ng ayan na nakinig at nanood sa amin, so napatunayan po natin ngayon na mali ang paggamit ng mga kaibigan natin doon sa mga talata para tutulan ang pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo. Mm-mm. Unang-una po sa lahat, para i-simplify natin, lahat ng talatang iyon ay nasabi bago magkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo at wala po kaming nabasa nila Brother Anthony at Brother Tristan na hindi kayang maging tao ng Diyos. Okay? So, suma total po ay maganda po ang ating naging talakayan at naihayag po namin sa inyo kung ano ba ang dapat na pamamaraan para hindi tayo maligaw. Brother Anthony? Ayan. Ay, amen, no? Si Brother Lito, paki-comment po kung po pwede po kayo mamaya magtawag kami ni Brother Humphrey, no? Para malaman din namin yung insights nyo kung bakit nyo siya naitanong. Okay po. Sige. Yan, okay na yon. Maraming salamat po doon sa mga nanatili sa ating pagsubaybay. No? Kahit na inabot tayo ng no? Pero mamaya tignan natin kung ano yung kanyang insights, kung bakit niya yun naitanong. Kasi yun lang yung abot ng ating makakaya eh. Kasi yun lang yung ating makakaya sa ngayon. Tignan natin. Tristan, may sasabihin ata siya, baka may siya isasagot. Ay, wala po. Ala ko. Sige. Tawa lang muna. Tawa lang muna daw siya. Nag-observe muna siya ngayon para sa susunod na ating ay mas na ni brother. Kumbaga sa nagano lang tayo, no? Nagbiglaan lang tayo rito eh. Diba? Ayun, maraming salamat. Katoliko pala ito si Brother Lito talaga. Nagpro-program din daw ito. Nagpo-program din yan, nagpo-program din yan sa kanyang live. Tsaka pagkalimbawang may mga gusto kayong bilhin ng mga books din, ng mga Catholic books, yan, marami din si Brother Lito ng mga kopya. Yan. Yan. Sa totoo lang yung kanyang may ko sa kanya, yung ginagamit ni Brother Denmar Santiago na Catholics, may yun eh. Clamp ata si brother, clamp member. Oo, Catholic siya, yung Lay Apostolic Movements of the Philippines. Tapos ang title ng book na nabili ko sa kanya noon is Catholic Discussion about Seventh-day Adventism. Meron siya noon. Yan sa lahat ng may interesado sa mga nakikinig. Ayan. Pwede kayong sa kanya, mag-approach sa kanya. Yan. Amen. Okay na. So okay na siguro brother yung ating naunang talakayan. So abangan nyo po yung mga susunod pa po naming talakayan. So bale ganito po ang magiging bagong anyo ng ating Apollo session, no? Hindi na po tayo yung sa main na topic kunwari like pero ngayon ay mas focus naman po tayo dun sa mga masisidhing talata, yung mga hindi masyado ninyong at yun yung ating bubulay-bulayin. Ay, radio program daw ba to? Sabi ni Sister Sheila. Ay, hindi ho. Ay, si Sheila, pwede. Kasi haggard kami ngayon eh. Kaya ganito muna. Para pogi-pogi kami dyan sa picture. Oo. Malakas signal kasi eh. Yan, maraming salamat daw. Okay. Okay daw. Sige, anuhin natin siya. I-approach natin siya mamaya. Para para malaman din natin yung insight niya. Kung bakit. Baka tayo ang matuto kay Brother Lito Ligtas. No? So, mas maganda yun. Oh, amen. Sharing yan, sharing. Maraming salamat. So, sa lahat po ng, so i-recap natin, natalakay po natin ngayon yung mga talatang ginagamit at napatunayan po natin ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, tunay na tao at sinasamba natin siya, hindi ay para sa kaluwalhatian ng Ama
sapagkat siya ay marapat lamang na sambahin, sapagkat siya, gaya ng Ama, ay tunay na Diyos at sila ay iisang Diyos. So, mga kaibigan, nagpapasalamat kami sa inyo kay Brother Anthony, no? Kay Brother Tristan, no? Saka sa lahat po ng bumubuo ng Catholic Faith Defense Philippines, sa aming mga admins, at sa inyong lahat na nagsipasubaybay. So bago po natin ito wakasan, siguro ay manalangin po muna tayo. So Brother Tristan, siguro ikaw na yung mag-lead ng ating prayer kung okay lang. Yan. Parang nakamute si Brother Tristan, no? So baka, ayan. Brother, ikaw na lang mag-lead ng ating short prayer. Kayo na lang po siguro eh. Nahiya pa po ako. Nahiya pa si Brother Tristan, no? So, sige. Okay, so manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo at binigyan niyo kami ng pagkakataon ngayon na makapagbahagi, makapagbulay-bulay ng mga bagay na dapat naming mapag-usapan para sa ikauunlad ng aming kaalaman at sa pagdepensa namin sa katotohanang ibinigay mo sa iyong Santa Iglesia. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga taong sumubaybay sa amin nang sa ganun ay maging matagumpay ang programa namin ito. Sana po ay gabayan niyo po lagi kami at ibigay sa amin ang iyong Espiritu Santo na siyang gagabay sa amin para sa ganun ay magabayan kami sa katotohanan. Ganun din po ay ipinapanalangin namin ang lahat-lahat ng nangangailangan at sa lahat ng pumanaw na. Gabayan niyo din po ang aming Santa Iglesia, ang aming Santo Papa, Obispo, Pari, mga religyoso, misyonero, at sa lahat po na naglilingkod sa inyo at ang aming mga mahal sa buhay at kami ay ipag-adyan po ninyo sa masama. Sana po ay inyo kaming biyayaan ng marami pang mga pagsubok at mga biyaya sa buhay ng ikakatuto, ikakatibay namin. Ito po ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo at sa pakikiisa ng Espiritu Santo, isang Diyos magpakailanman at sa pananalangin ng iyong mga santo, lalong-lalo na ang aming Inang Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, brothers. Oo, thank you. So, thank you.